Isang araw matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos, ang mababang kapulungan ng Kongreso target ho na maipasa sa buwan ng Agosto yung tax relief package ng kasalukuyang presidente. At yung tax relief ay malaking ginhawa raw para sa middle class at suporta na rin para sa mga mayroong mga gastusin at mga naharap po sa iba't ibang mga suliranin dahil naman sa pagmahal ng mga bilihin. Alamin natin mga update mula kay Bombo Annalyn Soberano. Target ng House of Representatives aprubahan ngayong Agosto ang tax relief package na inihain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang sa gayon ma-implement na ito sa January 1, 2017. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina Representative Miro Kimbo, layon ng House of Representatives maipasa sa third and final reading ang panukala kasama ang mga kaukulang revenue measures upang masunod ang itinakdang schedule ng Pangulong Marcos. Sinabi pa ni Representative Kimbo na kabilang sa panukala ang pagtataas ng tax-free annual income sa 350,000 pesos, pagbaba ng income tax para sa iba pang manggagawa, pag-alis ng minimum corporate income tax para sa maliliit na negosyo at pagbibigay ng tax amnesty sa ilang hindi nabayarang buwis. Target ding maipasa bago ang break ng Kongreso sa buwan ng Oktubre ang panukalang tax amnesty upang mabigyan ng pagkakataon ang mga nagbabayad ng buwis na maayos ang kanilang obligasyon. Binigyang diin ni Representative Kimbo, maituturing bilang maagang pamasko ni Pangulong Marcos ang panukalang pagtaas ng tax-exempt annual income at ang planong alisin ang system loss charges sa singil sa kuryente. Pakinggan natin si Representative Miro Kimbo. So sa tansya ng Department of Finance is around 50 billion ang mawawala doon sa pagtaas ng exemption to 350. At may pangalawang aspeto po dyan, yung pagtaas naman ng 13th month pay exemption. Kasi dalawang pag-compute ng taxable income mo kung ikaw ay salaried worker. Tinitingnan muna yung gross income mo. Kapag doon, ito total, ibabawas doon yung statutory deduction. Tapos idinagdagdag dyan yung iyong other incomes for the year. At kadalasan yan ay yung 13th month. Pwedeng 13th month, 14th month, 15th month, service incentive, kung ano-ano, anniversary bonus, iba-ibang tawag dyan. But any compensation that you receive outside of your regular paycheck, ang tawag dyan ay nakalump together yan as 13th month pay. Today po, yan ay exempted from paying taxes kung hindi kayo lalagpas ng 90,000. Pero ito po, i-adjust din po ito. From 90, gagawing 120,000 po ito. Kung total bonuses, wala po kayong babayarang buwis dyan. Sinabi din ni Kimbo na tinatayang nasa 900,000 pamilya ang agad makikinabang sa panukalang itaas ang income tax exemption kada taon dahil marami sa kanila ang hindi magbabayad ng income tax. Ayon pa sa mambabatas, maibabalik din sa tax exempt status ang ilang guro at kawani ng gobyerno na nagsimulang magbayad ng buwis. Pakinggan natin si Representative Miro Kimbo. Na-address talaga dito ay yung middle class na salaried workers natin na ang tax exemption today is 250,000 and below, pero yan ay 2018 pa. So, sinasabi ng ating Pangulo na itataas natin ito to 350,000 na tax exempt para sa lahat po ng may sweldo. So, para sa simple lang, sa mga nakikinig, ano ha? Kapag ang iyong gross salary at ibinawas mo ang statutory deductions, meaning kung ikaw ay nasa private, ang SSS, ang Pag-ibig at PhilHealth, kung ang iyong sahod ay hindi aabot ng 350,000 sa bawat taon, ay wala ka ng babayarang buwis kahit piso. So today, 250,000 yon. So malaking pagtalon talaga at inaasahan namin napakaraming taong makikinabang dito na sa totoo lang bawat araw, bawat sweldo ay nakikita nila yung reduction ng o deduction sa payslip ng kanilang buwis ay binabayad. So nagdidesisyon ng Pangulo dito na effectively parang binibigyan ang ordinaryong mga manggagawa at pati ang middle class employees ng isang wage increase. Samantala, sinabi naman ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin
Malaking ginhawa sa middle class at salaried workers ang planong itaas ang income tax. Ayon kay Garin, kasama rin sa tax relief ng administrasyon ang mga hakbang upang mapababa ang logistic cost, suportahan ang agrikultura at magbigay ng tax incentives sa electric vehicles at renewable energy upang makatulong sa pagbaba ng presyo ng kuryente at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pakinggan natin si Deputy Speaker Janet Garin. Malaking bagay, no? Kasi syempre marami sa ating mga kababayan, yung middle income, ilan sa kanilang bahay ang sumisweldo ng below 30,000, no? Hindi ito minimum wage earners. So talagang mararamdaman mo yun. Kasi yung income tax na yun, na napupunta sa buwis, technically parang hindi mo na i-remit sa gobyerno at ibabalik ng gobyerno sa iyo through services. Technically, hindi ka magbabayad ng buwis, gagamitin mo yan sa iyong pangangailangan, ibibili mo ng pagkain, ibabayad mo sa tubig at ano pang pangangailangan. Malaking ginhawa yon. Idagdag ko lang pala, if you look at the program of the statement of the President, sinama dyan yung logistical cost, yung mga toll. Sino-sino ba yung i-exempt? Sino-sino ba yung hindi na magbabayad? And all of these are related to food, agrikultura. So again, bababa yan na kapag merong gulo sa ibang bansa, yung expected na pag-angat ng presyo, makukusyon. Mula dito sa House of Representatives, Bongo Ani, Montanilo Soberano ng Ulat. And this is Bongo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo.